Akala mo ba parang sugal ang investing sa stock market? O iniisip mo na kailangan mo ng milyon para makapagsimula? Maraming Pilipino ang hindi pa rin nag-i-invest sa stock market hindi dahil tamad sila, kundi dahil sa mga maling paniniwala nila tungkol sa stock market investing. At ang masama pa niyan, habang patuloy ang inflation at tumataas ang gastos, nananatili silang stuck, walang growth ang pera, at walang plano para sa future, especially sa retirement. Pero don't worry, sa video na to, babasagin natin ang pinaka-common na investment myth na dahilan kung bakit maraming Pinoy ang takot o ayaw pa rin mag-invest sa stock market. At syempre, bibigyan din kita ng practical at madaling sundan na solusyon para hindi ka agad maniwala sa mga maling impormasyon. Welcome back sa Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about saving, investing, and personal finance. Dito sa channel na to, tutulungan natin ang mga kababayan nating Pinoy na intindihin, ayusin, at i-grow ang kanilang mga pera para unti-unting makamit ang financial freedom. Kung isa ka sa mga natatakot mag-invest sa stock market, this video is for you. Ang dami nating gustong ma-achieve sa buhay. Mag-ipon, magnegosyo, makapundar ng bahay o lupa. Pero kung mali ang pagkakaintindi mo sa investing, pwedeng masayang lang ang pinaghirapan mong pera. Kaya sa video na to, iisa-isahin natin ang mga common investing myth na pumipigil sa maraming Pilipino para mag-grow ang pera nila. Let's break them down one by one. Myth number 1. Investing is just like gambling. Magkaiba ang investing at gambling. Ang gambling kasi ay puro swerte, walang kasiguraduhan, at kadalasan talo ka pa sa dulo. Samantalang ang investing naman ay pinag-aaralan and you are actually buying part ownership ng kumpanyang kumikita like Apple, Google, or Facebook. Sa madaling salita, sa investing, may basihan, may cash flow, at may posibilidad na tumubo ang pera mo over time. Huwag mong ituring na sugal ang pera mo. Kung ilalagay mo lang yan sa kung ano yung uso, ano yung trending online, sugal talaga yan. Pero kung mag-i-invest ka sa mga kilalang kumpanya or sa diversified index funds or ETF na merong good and long track record, you are building long-term wealth. Ibig sabihin, hindi ka nagtatapon ng pera. So start small, study the basic, and treat investing like a business decision, not a game of luck. Myth number 2, kailangan mo ng malaking pera para makapag-invest. Mali. Ito ang isa sa pinaka-common at pinaka-pumipigil sa maraming Pilipino para magsimulang mag-invest. Akala kasi ng iba, milyonaryo ka muna bago ka makapasok sa investing. Pero ang totoo, pwede kang magsimula kahit 50, 100, or 500 lang. Ngayon kasi, dahil sa mga technology at mga bagong platforms, mas accessible na ang investing kahit sa ordinaryong Pilipino. Ang mahalaga, simulan mo agad. Hindi mo na kailangan maghintay na handa ka na ba? Oo, may sobra kang pera. Mas maaga kang magsimula, mas may chance na lumaki o lumago ang pera mo over time. Hindi kasi laki ng puhunan ang basihan sa tagumpay ng investing, kundi consistency at tamang mindset. Kahit maliit ang simula, basta tuloy-tuloy, may mararating ka. Myth number 3. Kailangan tama ang timing mo sa market para kumita. Alam mo, kahit ang mga professional traders nahihirapan i-timing ang market consistently. Minsan kasi akala mo bababa na yung market pero bigla na lang tumaas. O kaya tuloy-tuloy yung rally tapos biglang bumagsak. Ang totoo kasi walang nakaka-perfect timing sa market. Kahit expert pa. Kaya instead of chasing the perfect timing, gamitin mo ang time in the market strategy. Ibig sabihin nito, mas mahalaga na matagal kang nasa market kaysa sa tama ang hula mo kung kailan papasok. Gamitin mo ang peso cost averaging or dollar cost averaging. Mag-invest ng fixed amount regularly. Isang halimbawa nito, kung mag-i-invest ka ng 1,000 every month, kahit anong market condition. Over time kasi, nababawasan ang epekto ng highs at lows at mas steady ang growth ng investment mo. At syempre, panindigan mo ang long-term mindset. Hindi ito get rich quick. It's about growing your money steadily para in the future, may pang-retirement ka. Timing in the market is risky, but time in the market builds wealth. Stick to your plan, stay consistent, and let the time do its magic. Myth number 4. Hindi kailangan ng diversification. Kapag isang stock lang ang hawak mo at bigla itong bumagsak, goodbye na ang ipon mo. Marami ng Pilipino ang nawalan na ng pera dahil naka-all in sila sa isang kumpanya. Akala kasi nila sure win na. Tandaan,
Kahit gaano pa kalaki o kasikat ang isang stock, may risk pa rin yan. Sa madaling salita, huwag mong ilagay ang lahat ng eggs sa isang basket lang. At ang mas maganda pa kung globally diversified ka. Ibig sabihin, hindi ka lang nakafocus sa Philippines or sa US market ang investment mo. Kasi kapag may economic issue ang isang bansa, hindi lahat ng investment mo ang apektado. For example, meron kang US ETF or index fund like S&P 500 and meron ka ding konting exposure sa developed or emerging markets, and then you can add bonds or even golds. Kung beginner ka, pwede ka magsimula sa index funds or ETF na already diversified by default. Ito ang pinakamadaling paraan para mabawasan ang risk nang hindi mo na kailangan maging stock expert. Ang diversification kasi is equals to protection. Hindi mo kontrolado ang market pero pwede mong kontrolin ang strategy mo. Spread your risk and sleep better at night. Myth number 5. High risk equals high returns. Marami ang naniniwala kapag high risk, sure na ang high return. Pero ang totoo, pwedeng malugi ang high risk na yan. Risk doesn't guarantee reward. Sa investing, hindi porket mas risky, mas kikita ka. Minsan kasi, mas malaki rin ang chance na matalo ka. Kaya ang solusyon, alamin mo muna kung ano ang risk tolerance mo. Kaya mo bang matulog na mahimbing kahit bumagsak ang market ng 20%? O naku-conscious ka agad kapag bumaba ng 1,000 ang portfolio mo? Kung hindi ka comfortable sa biglaang ups and down, mas bagay sa iyo ang balanced portfolio. Ang ibig sabihin kasi ng balanced portfolio, yung stocks or equity is equals to growth, and then yung bonds naman is equals to stability. Pwede ka rin mag-invest sa balanced ETF para hindi mo na kailangan manually i-mix ang asset types mo. Hindi lahat ng risk ay worth it. Ang tunay kasi na investor, marunong balansehin ang kita at ang peace of mind. Know yourself first. Diversify wisely and build wealth at your own pace. Myth number 6. Kailangan expert ka para magtagumpay sa investing. Hindi mo kailangan maging financial guru or stock market wizard. Hindi mo rin kailangan ng technical na skills para makapag-invest. Maraming successful na investor ang gumagamit ng mga simple, boring, but effective strategies katulad ko. Mag-invest sa mga low-cost index funds na automatic nagmamanage ng mga investment mo, at marami ding mga free learning resources online like YouTube, podcast, Facebook group, at syempre itong channel natin na Pinoy Personal Finance. Hindi mo kailangan malaman lahat bago magsimula. Ang mahalaga, mag-umpisa ka. Learn as you go and manatiling consistent. Myth number 7. Kapag maganda ang performance dati, uulitin yon. Kahit gaano pa kaganda ang kita ng isang investment dati, walang guarantee na mauulit yon. Markets change. Ang kumpanyang top performer last year, pwedeng bumagsak this year. Maraming Pinoy ang nahuhulog sa ganitong trap. Kaya huwag ka lang titingin sa nakaraang performance ng investment. Oo, mahalaga yon. Pero hindi yun sapat para mag-decide. Tignan mo rin kung kumakita ba ang kumpanya, kung malaki ba ang utang nila, kung may chance pa ba silang lumago, at kung okay ang kalagayan nila sa economy at industry. Kung ETF naman, huwag lang tumingin sa return. Check mo rin kung maganda ba ang strategy ng fund manager, magkano ang fees, at kung consistent ba sila sa performance nila sa paglipas ng panahon. Huwag kang magpadala sa past performance hype. Ang tunay na investor, hindi tumitingin sa nakaraan. Pinag-aaralan na ngayon at naghahanda para sa future. Myth number 8. Panic selling during a dip. Kapag nagbenta ka kasi habang bagsak ang market, na-lock in mo na ang talo mo. Maraming Pinoy ang napipressure kapag bumababa ang investment nila. Ang unang instinct nila, ibenta ko na to, baka maubos pa to. Pero ang totoo, hanggat hindi mo binibenta, paper loss lang yan. Markets go up and down. It's normal. Pero sa history ng stock market, lagi itong nagre-recover over time as long as naka-invest ka sa mga low-cost index fund. Kaya review your long-term investment plan. Buy and hold strategy, pwede mo rin gamitin ang downturn para magdagdag habang mababa pa ang presyo. This is called buying the dip, pero only if you're ready and you have extra cash. Ang panic is your enemy sa investing. Kaya stay calm, trust your plan, and think long term. Ang tunay na talo ay yung nagbebenta sa takot. Myth number 9. Okay lang sumabay sa hype or FOMO. Madalas kapag sumasabay ka sa hype, huli ka na. Yung iba, kumita na. Pero ikaw, napabili sa mataas na presyo. Tapos, biglang bumagsak. Yan ang peligro ng fear of missing out. Minsan, ang pinakamasakit na pagkalugi ay yung nangyari kasi sumabay ka lang sa uso. Kahit hindi mo naiintindihan kung saan napupunta ang pera mo. Kaya mag-invest ka ayon sa personal goals mo. Hindi dahil uso. Kaya bago ka sumubok ng bagong asset like crypto, hot stock, tips mula sa mga social media like TikTok,
tanungin mo muna ang sarili mo. Naiintindihan ko ba kung paano ito gumagana? Align ba ito sa risk tolerance ko? May long-term value ba ito? Kung gusto mo talagang subukan, okay lang. Pero start small. Treat it as an experiment, not your main investment. Ang pera mo kasi, pinaghihirapan mo yan. Huwag mong ilagay sa hype lang. Wala namang masama sa pagsubok ng bago. Pero siguraduhin mong naiintindihan mo ito at pasok sa plano mo. Kaya invest with intention, not with emotion. Myth number 10. Walang epekto ang fees. Maliit lang naman yan. Akala mo maliit. Pero sa long term, malaking bawas yan sa kita mo. Yung 1% na annual fee ng mga mutual fund or UITF, after 20 years, pwedeng mabawasan ng 20 to 30% ang total return mo dahil sa compounding fees. Hindi mo agad mapapansin, pero habang lumalaki ang investment mo, lumalaki rin ang kinukuhang fees every year. Kaya bantayan mo ang fees. Piliin mo ang mga low-cost investment options gaya ng index funds or ETF or direct stock investing kung marunong ka na. Iwasan mo naman ang mga mutual funds na mayroong 2 to 3% annual management fees, trading kasi may bayad every transaction, and hidden charges na mga ilang platforms. Here's the tip. Check the expense ratio. Bago ka mag-invest, mas mababa equals mas maraming balik sa'yo. Fees matters. Maliit sa simula, pero lalaki din yan over time. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Sa investing kasi, every percent counts. So ayan ang 10 investing myth na kailangan mo nang bitawan para hindi ka na matakot mag-invest sa stock market. Comment down below po kung anong myth ang pinapaniwalaan mo dati. Or even better, i-share mo ang video na to sa mga kaibigan mo or sa OFW or sa mga tita mong may pera pero takot mag-invest. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell icon kung gusto mo pa ng more videos about investing, financial freedom, at pera sa mga ordinaryong Pilipino. This is Pinoy Personal Finance, and remember, hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimulang yumaman. Kailangan mo lang ang tamang mindset. See you po in the next video. Salamat!